Sige po. Sige po, Ma'am Delia ba 'yon? Sige. Ma'am Ay. Delia Tabianan. Ang ano natin ay word religious. Yes po. Sige. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa gabi nito, Panginoon, kami malapit muli sa inyo upang patnubayan kami, bigyan ng kaalam, katalinuhan upang aming maunawaan at aming magampanan ang iyong kalooban sangayon sa aming matapag-aralan ngayon. Patnubayan po ang aming facilitator ngayon, hindi kami na nakikinig, naibigyan kami ng kaalam, buksan ng aming mga puso isipan upang ito'y aming maunawaan at ito'y maibahagi din namin sa aming kapwa. Kaya aming hinihiling, Panginoon, ang banal na Espiritu nawa ang siyang sumasa amin. Patawarin ninyo pa sa aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, thank you so much, Ma'am Delia Tabianan. 18 na po tayo, no? Marami na tayo. Pwede na tayo mag-start. Thank you so much po for attending this class for this evening. Nirequest ko po kay Doc Ray na umagap po tayo. Nakikita niyo po ba ang aking slide? Wala pa. Dapat mag-share muna. Wait lang po ah. Hindi pa yata ako naka-share screen. Share screen. Okay, world religions. Ito ba? Ito yata po. Share. Sigurado pong nakikita nyo na, no? Dahil naka-monitor ako dito eh. Okay. Okay, let's start po mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay itong topic natin about major world religions pa rin. At ngayong gabi po ay ating pag-usapan itong Buddhism, no? Itong may kinalaman po sa Buddhism. One of the major religions po. Tapos na natin yung Christianity, tapos natin ang Judaism, ang Islam, ang pang-apat po ng talakayin natin itong Buddhism. Ano po? Itong Buddhism po ay founded by Siddhartha Gautama. At yung mga followers po niya ay tinatawag na Buddhist. Ang symbol po ng religion na to ay itong tinatawag na Wheel of Life. Ayan. At ang sacred text po nilang tinatawag ay Tripitaka. Pero meron pa silang ibang mga sacred writings na makikita po natin mamaya. Okay? Nakarecord po tayo? Okay, sige po. Thank you so much pala, Sir Edwin Rollo, for providing link for our class tonight. Okay? Okay mga kapatid. Ayan na po yung ating mga symbols ng world religions. Paki-assign na lang po siguro ng iba pang pulis. Mag-assign po tayo, Sir Edwin, ng iba pang host natin para meron pong pwedeng mag-pulis po at paki-mute na lang po muna yung mga kung hindi pa panahon ninyo magsalita, paki-mute lang po ang inyong mga microphone para maganda po ang pakikinig natin. Ano po? Salamat po mga kapatid. Okay, ito na po ang ating pag-aaral ngayon. Natapos natin itong Christianity, Judaism, Islam. At ito po yung major symbol ng Buddhism religion. Ito pong Wheel of Life kung tawagin nila. Nakita niyo po itong gulong ng buhay. Yan, gulong ng buhay. Okay? Ito po yung mga simbolo nila. Makikita niyo po yan. Yan sa ating picture. Yan ang mga symbols ng Buddhism. At ito po yung tinatawag na Wheel of Life. No? Wheel of Life. Major symbol po. Kumbaga sa Christianity, ang simbolo natin
sila naman ay itong wheel of life na tinatawag. Itong tinatawag na sa lingwahe po nila ay the wheel of Dharma. Kung tawagin niyo ito is Dharma Chakra. Ayan. Dharma Chakra is a widespread symbol used in Indian religions such as, hindi lang po Buddhism ang gumagamit ito. Ginagamit din po ito ng Hinduism, Jainism, at especially po Buddhism. Sila talagang official na gumagamit po ng simbolong ito. Historically, this symbol was often used as a decoration in East Asian statues and inscriptions beginning with the earliest period of East Asian culture to the present. Hanggang ngayon po, kahit nung mga matandang kapanahunan, sa silangang bahagi po ng Asia, ginagamit po talaga itong mga symbols na ito according to Wikipedia, mga kapatid. Okay? Titingnan ulit natin itong comparative numbers of members. Actually, 6% of the world's population today composed of Buddhism. Yung Buddhismo ay 6% sa kabuang populasyon ng ating daigdig. Okay, mamaya po tingnan natin kung ilan yung estimated number po. Pero sa percentage, 6%. Maliit lang po sila, no? Maliit lang itong bilang nila. At ito po yung summary na gusto kong i-share sa inyo. Ito yung comparative chart ng different religion. At nandito po, mga kapatid, ito yung Buddhism. O nakikita niyo po ito? Buddhism. Nandito second to the last. Ang bilang po nila, about 330 million followers na po ito around the globe. Pero yan po ay 6% ng total population of the world. Okay. Ang kanilang major figure po dyan, o yung principal figure, ay si Siddhartha Gautama, na tinatawag nilang, ito yung also known as Buddha, yung tinawag na Buddha. Kaya dito nanggaling yung na religion, kay Gautama Buddha. Gautama. Actually, ang tunay niyang pangalan ay Siddhartha Gautama. Gautama po ito. Okay. At yung kanilang sacred writing, may tinatawag silang Tripitaka. Yan. Meron din silang major beliefs, kung tawagin yung Four Noble Truths, Eightfold Path, Karma, Rebirth, Dharma, Enlightenment. Meron silang tinatawag yung karma sa kanila nang galing eh. No, yung kapag gumawa ka ng masama, babalik din sa iyo. Kumbaga sa Christian, ang tawag naman natin doon ay divine judgment. Pag gumawa ka ng masama sa iba, hahatulan ka rin ng Diyos, pero babalik na masama sa iyo. So ang Diyos ang gumaganti. Sa kanila naman, tawag nila doon ay karma. Pero na-adapt din to ng mga Pilipino, ng mga Kristiyano. Kapag sila ginawa ng masama, sasabihin nila, makakarma ka din. Diba? Ginagamit nila yan. So saan po nag-originate ito? Sa Northeast India po, ang Buddhism. Okay, ang kanilang place or day of worship po, daily po, meron silang worship. No? At yung temple na tinatawag nila ay stupa, yung sa kanila pong lugar. Mamaya papakita ko po sa inyo yung mga picture, ngayon sa aking research, kung ano po yung mga itsura ng mga pinapaniwalaan nila mga temple. Okay? Ang mga other symbols nila ay candles, meron silang prayer wheel, prayer flags, statues, mandala, or sun paintings. Okay, mga kapatid, yan po ang introduction natin dito sa Buddhism religion. Okay? Ulitin ko po, ang aking presentation po ay one religion per session, kaya po maaring hindi kompleto lahat ito, introduction pa lang naman. At least meron tayong overview kung ano ba talaga itong mga major religions po na ito, mga kapatid. Okay, tingnan po natin itong sumunod. Okay, sorry. Ayan, tingnan po natin itong sumunod, mga kapatid. Ano ba ang origin po ng Buddhism? Saan ba nag-originate itong Buddhism? Sa ngayon po sa history, ang Buddhism po ay naitatag noong 6th century, before Christian era o Christ era, by Siddhartha Gautama, na tinawag nga pong Buddha. Buddha. Okay. Yung word na Buddha is an important religion in most of the countries of Asia. Sa Asia po ay ito yung isa sa mga importanteng religion po, ang Buddhism, no? At marami nga pong nag-adapt nitong religion na ito o paniniwalang ito dito sa part po ng Asia, mga kapatid. Okay? Let's continue. Ito po.
The Buddha was born, si Siddhartha Gautama po ay pinanganak noong 563 BCE. Kung saan yung lugar na pinanganak siya, Lumbini, near the Himalayan foothills. He began teaching around Benares, so yung tinatawag na Sarnath. Yung Lumbini na yan at saka yung Sarnath, ipapakita ko sa inyo mamaya, yung modern figure o kaya place ngayon, kung ano ba yung lugar na yan para makita nyo po yung actual place po na yan, actual sa photo. Okay. Buddhism has assumed many different forms. Marami din pong klase ng Buddhism. But in each case, there has been an attempt to draw from the life experience of Buddha. Pero yung mga different kinds of Buddhism na yan, kinuha nila lahat yung mga turo nila ay sa buhay ni Buddha. Sa kanyang mga turo, sa kanyang espiritu, sa kanyang essence, at sa kanyang ding mga katuruan. Na tinatawag nilang Dhamma or Dharma as models for the religious life. Talagang kanila pong iniidolo po yung buhay nitong si Siddhartha Gautama. Siddhartha Buddha, ano po, si Siddhartha Gautama. Ina-idolize ng mga tao, kaya umanib sila sa ganong uri po ng pananampalataya. Who was Siddhartha Gautama? Alamin natin, sino ba to si Siddhartha Gautama na naging Buddha? He was the warrior son of a king and queen. Yan. Siya po ay anak po ng mandirigmang hari, hari at reyna. Ibig sabihin, galing sa royal blood pala ito. And according to legend, sa mga alamat, at his birth, a soothsayer, merong daw isang parang propeta na nagpredict na itong batang ito ay magiging renouncer o withdrawing from the temporal life. Aalis daw ito sa temporal life. Yan. Para magiging great man. Yan. Kumbaga sa madali pong pagpapaliwanag. And to prevent this, nung sinabi yun nung soothsayer, nung parang propeta, kaya nung malaman ng ama niya na hari, ay para maiwas siya rin sa hula na yon, ang ginawa ng kanyang father, provided him with many luxurious and pleasures. Siyempre mayaman sila, hari at reyna naman yung magulang niya, siya ay binigyan ng marangyang pamumuhay talaga at mga kalayawan. But as a young man, he once went on a series of 4 chariots. Siya daw ay pumunta at sumakay sa karwahe at nagbiyahe kung saan nakita raw po niya yung forms of human suffering. Kasi parang pinipilit siya ng magulang niya na huwag ipakita sa kanyang kahirapan ba na sa mundo, kundi yung pagiging marangya at mga kalayawan ang ipinakita sa kanya. Kinukulong siya ng kanyang magulang sa ganong uri ng buhay. Siyempre, galing sa royal blood, no? Pero may pagkakataon daw na siya ay nakakalabas, sumasakay sa chariot, at 4 na beses siya nagbiyahe sa ngayon din sa kwento. At nakita raw po niya yung more severe forms of human suffering. Nakita niya na habang siya pala ay nabubuhay ng marangya dun sa palace ng kanyang magulang, ay nakita niya na meron palang tinatawag na mga severe forms of human sufferings like old age. Tumatanda pala ang tao, sabi nila. Nagkakasakit din pala sila. Maraming palang mga nagkakasakit na namamatay na walang pambiling gamot. At sabi rito, nakita rin niya yung kamatayan as well as an ascetic renouncer. Tingnan natin mamaya kung ano mga kahulugan yan. Okay mga kapatid, who started Buddhism and why? So binanggit nga kanina na nagsimula po ng Buddhism ay walang iba po kundi itong si Gautama Siddhartha, no? O Siddhartha Gautama. Rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism. Pag sinabi nating asceticism, it is an extreme self-discipline. At tinawag yung asceticism ay extreme self-discipline. Disiplina sa sarili. Yun po yung mga kapatid. So nireject po niya yung pagiging mayaman. Gusto niyang mabuhay na merong self-discipline. Hindi mamuhay sa karangyaan. Okay? After 49 consecutive days of meditation, nagkulong po siya at nagkaroon siya ng pagmumuni-muni. Anong tawag doon? Meditation. Pagmumuni-muni. Tagalog sa kasi meditation. No? Gautama became the Buddha or enlightened one. Alam niyo naman mga kwento ng mga nagiging mga di ba? Ng mga nagiging founder ng different religion. Parang si Felix Manalo. Natiwalag siya sa Adventism dahil sa disfellowship, dahil sa kanyang mga paglabag sa principles, doktrina, sa ating mga standard. Alam natin yung kwento niya. Tapos
siya po nagkulong. After few days, paglabas niya, sinasabi na niya na may pinakita sa kanya ang Ama sa langit na dapat magtayo ng Iglesia ni Cristo dito sa ating bansa. Ano? So, yung Gautama became the Buddha, or pag ibig sabihin ng Buddha po, enlightened one, isa na naliwanagan. Naliwanagan. Okay. Ibig sabihin, doon sa kanyang pagmumuni-muni ay merong mensahe ang na pinadala sa kanya at siya naliwanagan. Sa Tagalog translation po, ganito ang sinasabi. Ang Budismo sa Sanskrit, yung pong Sanskrit ay ito yung lengguwahe ng mga Indian ba? Okay. Buddha, Dharma, nangangahulugan po ito ang daan ng naliwanagan. So kaya pa Buddha na ang tinawag sa kanya, ibig sabihin nito ay daan ng naliwanagan. Ay isa pong relihiyon, tinatawag din ng iba na hindi naman relihiyon yan, filosofiya lang yan, hindi naman siya religion. Pero kinoconsider siya as one of the major religions, ang Buddhism. Sabi naman ng iba, philosophy lang yan, hindi naman yan relihiyon. Okay. Pero relihiyon man o filosofiya, nakatuon ito sa mga aral ni Buddha. Okay, si Siddhartha Gautama, na siya po'y namuhay noong ika-5 siglo BCE, mga kapatid. Okay. Anong sumunod? Ito na, tingnan natin yung kasunod, mga kapatid. Andiyan na po yung Siddhartha Gautama, tinawag siya nung kabataan niya, yung original name talaga niya. His father, yung pangalan ng father niya ay King Suddhodana. Suddhodana, leader of the Shakya clan in what was the growing state of Kosala. At ang pangalan ng mother niya ay Queen Maya. Galing, no? Okay, yung pangalan ng mother niya. And according to Buddhist legends, sa mga alamat ng mga Budismo, the baby exhibited the marks of a great man. Baby pa lang daw ito si Siddhartha Gautama, ay nakikita na talagang magiging dakilang lalaki ito, dakilang tao. Meron ng mga prediction talaga na siya ay may gagampanang kakaibang tungkulin. Yan po ang sinasabi ng mga tao sa kanyang kapanahunan. At tingnan po natin mga kapatid, who are the three gods of Buddhism? Sa Budismo po, ay mayroon silang tinatawag na deities, o deities ba tawag doon? Tatlong kinikilala po nilang mga Diyos. Ano? Ang isa rito ay si Vajrapani, si Manjusri, and Avalokitesvara. Yan, bahala kayo kung ano yung pronunciation niya. Okay, binasa ko lang siya sa ayon sa accent niya. Okay? Ito po yung mga life story, teachings, and spiritual journey of Lord Buddha. Tinatawag din kasi siyang Lord Buddha eh. Although meron kinikilala din silang tatlong, parang may trinity sila, no? Yung tatlong kinikilala nila na mga Diyos nila. Okay? What type of religion is Buddhism po, mga kapatid? Anong klase bang itong Buddhism na ito? Ito ba ay monotheistic? O ito ba ay Trinitarian? Ito ba ay anong klase bang mga relihiyon tong Buddhism? Buddhism is non-theistic religion. Pag sinabi natin non-theistic, no belief in a creator God. Pag sinabi kasi nating theist, di ba, ibig sabihin God. Ano? Theism, naniniwala yung sa isa lamang na Diyos. Itong Buddhism po ay non-theistic religion because they don't believe in a creator God. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos na lumalang. Okay? Also considered as a philosophy. Hindi lang to religion, itong Buddhism, kundi kinukonsider din ng mga tao na ito ay filosofiya. Kasi marami nga namang turo na nagbabago din ang buhay ng mga tao. At meron siyang tinatawag na moral discipline. Meron siyang standard, may pattern na sinusunod. Na kung titingnan mo, ay nakapagpapabago talaga ng direksyon ng buhay ng mga tao. And then originating in India in the 6th and 5th century BCE po, sangayon sa history mga kapatid, itong Buddhism. Okay. What is the Buddhist main God? Ano po? First mga kapatid, ang Buddhism has no God talaga, no? May tinatawag silang sensu stricto, but rather beings and more precisely souls, spirits, mental continuums, tending towards the ultimate state, the enlightenment, or Buddhi in Sanskrit, one of the liturgical language of Buddhist texts. So
as to access to the nirvana. Yung nirvana po ay malalaman natin mamaya yan. Yan po yung tinatawag nilang better place na pupuntahan ng mga naniniwala po sa Buddhism. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Buddhism assumes that the universe has no ultimate beginning to it and thus sees no need for a creator God. Wala daw po itong itong ating daw universe ay wala daw itong ultimate na pinagmulan. At sinasabi nila na hindi raw naman kailangan ng ang mundo, hindi kailangan ng may lalalang. Kumbaga para sa kanila, nandyan na yan. Nag-exist na yan. Kahit walang Diyos, nandyan yan, yung ating universe. Whereas sa ating mga Christian, naniniwala tayo na lahat ng bagay, animate and inanimate, may buhay o wala, ay nanggaling sa kamay ng Diyos. According to Genesis chapter 1 and 2. Di ba mga kapatid? In the early text, mga kapatid, the nearest term to this concept is Great Brahma. Yung Mahabrahma kung tawagin nila. As in Digha Nikaya. Nikaya 1.18. So mga kapatid, ito po yung tinatawag nila Great Brahma. Okay? Yung mga paniniwala po nila. Okay. Tingnan po natin yung kasunod. Okay. Brahma is a leading God. Yung Brahma, tinatawag nilang leading God yon. And Deva, Vedic principles and heavenly king in Buddhism. So yung si Brahma po yung leading God nila. Kumbaga, marami silang mga Diyos na kinikilala, pero ang pinakamataas nila ay Brahma. Yan si Brahma. Okay. He is considered as a protector of teachings. Tinatawag sa kanilang term na Dharmapala, protector of teachings. Ito yung nag-iingat ng mga turo nila kung bakit nag-i-exist yung turo nila kahit marami nag-o-oppose. Naniniwala silang kaya nananatili po yung katuruan ng Buddhism dahil sa si Brahma ay iniingatan yung mga collection of teachings na yon o beliefs mga kapatid. And he is never depicted in early Buddhist texts as a creator God. Tingnan natin. Okay? Okay. Tingnan naman po natin ito mga kapatid, itong sumunod. Tingnan natin itong Buddhist 5 precepts, yung mga yung kanilang pinaniniwalaan po na 5 mga precepts. Parang sa atin ay parang 10 commandments. Pero hindi pa po ito yung pinakang 10 commandments nila. Mamaya meron tayong makikita pa rito. Ang dami nilang set of rules or commandments. Marami po. Ito yung the 5 precepts pala pag-usapan natin. What are the 5 basic beliefs of Buddhism? Number 1 is refrain from taking life. Ibig sabihin, not killing any living being. Ibig sabihin, may katulad sa atin, di ba? Pangilang utos yung thou shall not kill. Pangilang utos po yon. So, yan po. Mga kapatid, may pagkakatulad din sa Christianism pala o sa Adventism, itong mga belief din nila. Kita niyo po, bakit ang Buddhism, kahit na parang kulto ang dating nila, wala silang Diyos na buhay talagang creator, pero sila ay governed by their noble principles. Kita niyo po, bakit hindi sila nagpapatayan? Kaya ang utos kasi pinapaniwalaan nila, refrain from taking life. Kung hindi ka nagbigay ng buhay, huwag ka rin kukuha ng buhay ng iba. Not killing any living being. Kaya nga sila po, ang Budismo, kalimitan po sila ay mga ano po ito mga vegetarian na marami dyan. Not because of religion, but because of their belief that sabi nga hindi ka dapat kumuha ng buhay. Meron nga po akong kaibigan nung ako'y kabataan. Buddhist po siya. Tapos narinig ko yung prayer niya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Tapos pagka inabot kami ng gabi, na kami ay nag-uusap, nagkukwentuhan. Siyempre may mga lamok na dumadapo sa balat namin. Ano kami sa ilalim ng punong kahoy. Pag pinalo ko yung lamok at namatay, pinapagalitan niya ako. Sabi niya, bakit mo pinatay yung may buhay? Malay mo, lolo mo yan. Lolo mo yung kaluluwa nandyan. Naniniwala pala sila gano'n. Okay, thou shall not take, thou shall not, sabi dito, refrain from taking life. Yan. Pangalawa, refrain from taking what is not given. Not stealing from anyone. Ibig sabihin nito ay, thou shall not
Huwag ka magnanakaw. Thou shall not, ano sa English yun? Pangilang utos yun? Thou shall not steal. O yan, refrain from taking what is not given. Kung hindi pa binigay sa'yo, huwag mo raw kukunin. So, ibig sabihin nun sa atin naman ay, thou shall not steal. Pangilang commandment yun. Okay. At pangatlo ay refrain from the misuse of the senses. Ibig sabihin nun, not having too much sensual pleasure. Kaya naiwasan nila yung mga pinapaiwasan sa kanila yung panonood ng mga pornography, yung mga nude movies, dahil sa binabawal sa kanila yung too much sensual pleasure, yung masyadong nagpapadala sa mga makalaman na mga pagnanasa. Okay, pang-apat, yung refrain from wrong speech. Ito naman yung sa atin naman, itong sa refrain from misuse of senses, parang ano ito, thou shall not covet thy neighbor's wife. Parang ganun ano. O kaya ay thy neighbor's goods. Parang pang 10 ba yun utos mga kapatid. Ito namang pang-apat nila, refrain from wrong speech. Ang katumbas ito sa atin ay ano po? Anong katumbas sa 10 Commandments ito? Refrain from wrong speech. Anybody? Sino gusto mag-share? Ano pong katumbas ito sa 10 Commandments? Itong pang-apat na precept ng Thou shall Buddhism. not bear witness, false witness. So, correct po. Correct. Talagang magagaling talaga ang LMZ yan eh. Thank you so much po. Thank you so much sa Doc Samuel. Okay. Tama po. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Diba? So, wag kayong sasaksi sa di katotohanan. Refrain from wrong speech. Kahit yung mga pagkasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ay hindi rin po dapat yun. Yung pagda-down. Instead, mag-build up tayo, mag-encourage tayo. Panglima, yung refrain from intoxicants that cloud the mind. So ito naman ay, saan papasok to? Iwasan ang mga nakalalasing na inumin na nagpapalabo ng ating pag-iisip. Yan. Sa 10 Commandments, papasok din to sa kategory ng itong pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Saan pumapasok po yan? Thou shall not. Ano po yan? Huwag kang papatay. Di ba? Sa huwag kang papatay yan eh. Kasi yung pag-inom ng alak ay ano yan? Killing me softly. Parang suicidal na kanang pamumuhay yan, di ba? Okay. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy tayo, no? Who do Buddhist worship? Sino ba ang sinasamba ng mga Buddhist? Actually, may mga Diyos-Diyosan sila. Pero may mga Diyos-Diyosan silang kinikilala. Pero generally speaking, Buddhists do not believe in God, in a God. Yung God natin, hindi na pinapaniwalaan yon. Pero meron silang mga kinikilalang mga ribo-ribulto din na nilalapitan nila. Pero in general, hindi sila niwala talaga na may Diyos na lumalang. Yan, hindi sila niwala yan. They see Buddha as a man. Sabi nila, kahit wala kaming Diyos, meron kaming Buddha na pinapaniwalaan na gumagabay sa amin ang kanyang mga prinsipyo. So kahit patay na si Buddha, yung mga prinsipyo niya, yung mga sinulat niya, yung mga filosofiya na itinuro sa mga tao nung nabubuhay siya, na-preserve naman yun, yung nagiging guiding principles ng mga Buddhismo. Yan. They see Buddha as a man who once lived and became enlightened, naliwanagan. They worship him as a sign of respect and devotion to his teachings. Kung titingnan talaga, si Buddha talaga parang sinasamba talaga nila na bagamat may Brahma silang tinatawag, pero kung titingnan mo, parang ano lang yun, naka-front lang yun, pero ang titingnan mo talaga, si Buddha yung talaga sinasamba nila. Pero yung pagsamba daw nila, yun ay sign ng kanilang respect at devotion sa kanyang mga turo. Para bang kung minsan sinasabi niya, hindi naman namin siya sinasamba bilang Diyos, kundi inirespeto namin ang kanyang mga turo. Parang gano'n. Pero diversionary tactics lang, pero kung titingnan natin, gano'n din. Dahil ang description naman ng Bible sa pagsamba, niluluhuran, nagbinubuhat, pinuprosesyon, sinisindihan ng kandila, ayan. May description naman ng Bible kapag kung ano yung worship na tinatawag. Okay? Nagbigay ka ng mataas na debosyon sa kanya instead dun sa God na creator, ay that's form of worship. Pero hindi naman ina-admit ng iba kung minsan. Pero mga kapatid, tingnan natin na na-divert talaga ang
ang mind ng mga tao sa different kinds of worship. Pero tandaan natin na ang nature talaga ng tao, mag-worship. Kahit na wala kang ipakilalang Diyos diyan, may nature ang tao, nasa katawan na natin yan, na meron na tayong instinct, na kahit hindi tayo turuan, meron talaga tayong nature na tayo ay mag-worship. Pero ang tanong lang, sino sasambahin natin? Kung ang kinagis na natin turo ay sa Budismo, dahil doon tayo nabuhay, magulang natin ay Buddhist, so hindi ang ating magiging way of life at magiging religion. Ganun lang po naman yan eh. Unless kung makarinig talaga tayo ng ibang turo na meron palang mas greater na dapat nating sambahin pag-ukulan ng ating debosyon at ng ating pagsamba, doon pa lang yung pumapasok. Pero tandaan natin mga kapatid, normally, may instinct talaga ang tao na mag-worship. Pero ang tanong lang lagi ay sino ang ating sasambahin. Kaya nga bago dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, sumasamba sa mga anito ang mga Pilipino. Until such time dumating ang mga Kastila, inintroduce sa atin ang sumamba sa mga rebulto na mga santo, Maria, yung mga alagad, di ba, mga disciples, si Jesus Christ na nandoon sa rebulto. So, yun po mga kapatid. Dinadivert na yung isipan natin, mas naging na-Christianize tayo nung dumating ang mga Spaniards. Pero nung dumating naman ang mga Seventh-day Adventists dito sa ng mga missionaries, way back 1905, sa pagitan ng isang pulpultor na pumasok dito, nabago pa rin yung ating pananaw sa worship. Dapat ang ating sasambahin pala ay yung Creator ng heaven and earth. Sabi sa Revelation 14, doon sa 6-12, ang panawagan ng tatlong anghel ay worship the Creator of heaven and earth. Dapat ang sasambahin natin yung lumalang ng langit at ng lupa. Okay? Hindi lamang kung sino-sinong mga inikilalang magagaling ng mga philosopher o kaya ay mga founders ng different beliefs, mga kapatid. So, may tanong dito maganda. Very interesting to tanong na to. Do Buddhists believe in Jesus? What do you think? Ano sa palagay nyo? Niniwala kaya ang Buddhist kay Jesus Christ? Sabi dito ay some high level Buddhists have drawn analogies between Jesus and Buddhism. Example, in 2001, the Dalai Lama stated that, sabi nila, Jesus Christ also lived previous lives. Si Kristo nabuhay din naman talaga dito sa mundo natin noong nakaraang mga panahon. And he added that, so you see, he reached a high state either as a bodhisattva or an enlightened person through Buddhist practice or something like that. Yan. May maniniwala din sila kung great man si Siddhartha Gautama na naging Buddha na kinikilala po ng Budismo. Naniniwala din sila, in contrast, si Jesus Christ din, nabuhay din sa mga unang panahon na meron ding mga pinapangaral na prinsipyo na nagpabago din ang buhay ng mga tao. So parang ginagawa nilang parallelism ba? Si Kristo nabuhay din ng unang panahon, marami ding nabagong buhay sa kanyang mga turo. Ganun din naman si Buddha, sabi naman nila. So merong contrast na ginagawa sila. So naniniwala din pala sila kay Jesus Christ, pero paniwala din lang nila, isa lang na mga great man na nabuhay sa matandang panahon, sa mga unang panahon. Para din lang yung mga Muslim, yung Islam, naniniwala mo sila kay Jesus Christ, pero not more than an ordinary prophet. So yun lang ang malungkot. Kaya kung titingnan natin, meron pa rin talaga tayong mission. Meron pa rin tayong purpose kung bakit kailangan natin pag-aralan talagang world religions para malaman natin kung ano pa ang kulang sa kanilang tinanggap na paniniwala. So, nalaman naman natin ng greatest person na nabuhay sa mundong ito na pwede natin pagtiwalaan ang ating buhay na nasa kanyang kaligtasan, no other than Jesus Christ. At yun ay mapalad tayo mga Kristiyano dahil nasa atin yung talagang tagapagligtas. Although marami ding magagandang noble steps and teachings ang Budismo at ang iba pang mga major and minor religions around the globe, mga kapatid. Pero walang tatalo sa kinikilala ng Christianity dahil ang tagapagligtas ay nasa atin pa rin talaga. Kailangan na lang magtapat tayo. Okay, what do Buddhists pray? Paano po sila nagpipray? Buddhist prayers, traditionally Buddhist prayer. Ito po yung traditional Jewish prayer po nila. Yung isang sinabi ko sa inyo, ipanalangin ibang
Ibang set ng panalangin yon, yung Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So meron silang, parang may mga ano din sila, may ginagamit din silang parang mga beads, kumbaga rosaryo. Meron din, pero meron isa pong, parang sa atin, ito yung the Lord's Prayer. Okay, ito yung parang pinakang pattern ng prayer po ng mga Buddhist. Tingnan po natin yung prayer nila. Ay, sorry. Okay, ito po yung panalangin nila. No? Ito yung pinakang prayer nila. Tama ba ito? Parang kulang. Nahanap po yung may quotation mark eh. So ito yung traditional Buddhist prayer po. Kumbaga sa atin, the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Parang ganyan. No? Ito naman kanila. May all be free from sorrow and the causes of sorrow. May all never be separated from the sacred happiness, which is sorrowless. And may all live in equanimity without too much attachment and too much aversion. Ang lalim, no? And live believing in the equality of that lives. Tingnan niyo po ang focus ng kanilang panalangin, parang temporal lang, ano? Magkaroon lang sila ng sorrowless na buhay, na may sacred happiness, may katuwaan sila, meron silang walang kalungkutan, at na mabuhay sila ng mayroong equanimity, parang magkakapantay-pantay, or meron silang talagang katiwasayan without too much attachment and too much aversion. Yung mga attachment ba sa mga kayamanan, sa yun, gano'n. Dapat balance lang yung buhay nila. And live believing in the equality of all that life, that lives pala. Okay. So dapat may equality yung pamumuhay nila, no? Hindi yung ang tingin nila ay kapag maputi ay angat sila, kapag maitim ay baba. Okay. Parang gano'n, no? So yung tinatawag natin na racial prejudice. Kapag okay, kapag mayaman ay dito ka, kapag mahirap dito ka lang. Okay. So gusto nila pantay-pantay. Tingnan natin 'to mga kapatid. What is the female Buddha called? Ano ba itong tinatawag na female Buddha called? Yung si Tara yung female version naman ng Buddha. Ito yung powerful feminine force in the Himalayan region, especially in Tibet and Nepal, sa mga bansang ito. Tara's status is more that of a supreme goddess or female Buddha than a Bodhisattva. Yung po kasing si Gautama Buddha, yun yung male version. No, ito naman si Tara, yung female version. Galing, ano? Parang kumbaga kung Diyos nila si Buddha, yun yung male god nila. Kung sa babae naman na version, itong si Tara. Sa Tibet po, sa Nepal, ito nila pinapractice. She is referred to as the wisdom goddess. Ito raw yung may karunungan na Diyos na babae nila. The embodiment of perfected wisdom, the goddess of universal compassion, and the mother of all Buddhas. Ito raw yung ina ng lahat ng mga Buddha. At ito raw po yung Diyosan o Diyos ng mga pangbuong sansinukob na kahabagan. So ito yung pinapaniwalaan po nila. Medyo masalimot, no? Kanina parang wala silang Diyos na kinikilala, pero later on makikita mo meron din naman pala. Na nagko-cover up lang, wala kaming Diyos, pero may kinikilala rin sila ng mga Diyos. What is the meaning of Buddhist symbol, mga kapatid? In Buddhism po, yung tinatawag na dark makra represent the Buddha's Dharma. Yung Dharma po, his teachings and beliefs po. Pag sinabing Buddha's Dharma, ibig sabihin ito ay Siddhartha Gautama's teachings. So Buddha's Dharma ang tawag po doon. Makita natin mamaya po yung mga books nila, yung mga aklat nila na pinapaniwalaan. May na research po ako at nakita ko yung mga picture ng mga sacred scriptures or writings na kanila pong binabasa na nandun nakasulat ang kanilang mga beliefs based sa mga teachings ni Buddha. Okay. Gautama Buddha himself in the path taken to enlightenment, yung kung paano nadala sa kaliwanagan itong si Gautama Buddha. It is also a symbol related to the Four Noble Truths in the Noble Eightfold Path. Meron silang tinatawag na Four Noble Truths, meron 5 precepts, meron din naman tinatawag na Noble Eightfold Path with its spoke representing one of the 8 paths. Kaya dun sa mga symbol ng kanilang wheel, nandun yon. Yung wheel na yon, bawat point doon, ay meron pong mga meaning yon. Okay. Where do Buddhists worship? Saan sila sumasamba? May tinatawag din po ng mga temples. Ang Buddhist po ay
sumasamba rin po sa mga templo. Sa atin naman ay church, kapilya. Sa Hudyo naman ay ano nga? Synagogue. Okay. Sa Islam naman ay mosque. Okay, ano bang mosque ang tawag natin? Mosque. Yan. Buddhist worship at temples or monasteries. Monasteries para din sa mga Catholic, ano? Where they meditate and pray. Doon sila nagpe-pray at nagbe-meditate. At ano pang ginagawa nila? Some also set up shrines at home to worship privately. Yung mga mayayaman na mga Buddhist, nagtatayo ng mga dambana nila sa kanilang mga tahanan at yun ang nagiging parang place of worship nila. Parang altar sa tahanan. Sa atin naman, hindi naman tayo nagtatayo ng mga altar. Kundi ang altar natin, yung family worship. Hindi tayo nagtatayo ng mga dambana na bato o mayroong mga rebulto dyan ni Buddha o ni Mama Mary na sinatawag ng mga Catholic. Wala tayong ganoon. Tayo ang tinatawag natin na place of worship. Basta nagtipon-tipon ng pamilya, nagkakantahan yung family worship na po yun. Okay? Buddhist offer fresh flowers. Kita niyo po, hindi ba nila sinasamba si Buddha? Ay pag sila ay nagwo-worship, nagdadala sila ng mga fresh na bulaklak, ng mga silaw. Nagsisindi rin sila ng mga kandila at ng mga ilawan. Siguro yung mga electric lamps ito. Or burn fragrant incense. Walang pagkakaiba sa practice din ng mga Catholicism, Roman Catholic, di ba? At shrines. May mga shrines din kasi si Buddha with images of the Buddha. This acts pay respect to the Buddha and make merit for the devotee. So, ganun pa rin talaga. Kaya sabihin lang, hindi kami nagsumasamba, nirespeto lang namin yung mga prinsipyo niya at mga aral. Pero sa form ng kanilang worship o ng kanilang pagrespeto, pinapakita pa rin na sila ay sumasamba kay Buddha. So, ganun pa rin. Worship pa rin yun. Yung mga ganun na mga estilo. Okay. What are the 4 Buddhist gods? Meron namang binabanggit dito. Kasi iba't ibang lugar, may iba't iba silang kinikilala kasing mga set of gods. Kaya wag po kayo mako-confuse. Sa iba't ibang lugar sa Asia, meron pong kanya-kanyang set of gods na kinikilala po sila. Idinagdag nila aside from Brahma, kay Buddha, meron pa silang mga Buddhist gods. Ito, past exhibitions po. The 4 heavenly kings are protectors of Buddhism who guard against evil forces from the 4 directions. They include, ito po yung mga pangalan. Sa east po ito, sa east, Jikokoten. Jikokoten wala. Sa east, sa south naman ay Sokoten. Sa south po ito. And then sa west naman ay si Komokoten. West naman ito. And then si Tamonten sa north naman. Nakakatawa yung mga pangalan nila, no? Pero ginagawa nila yan. Meron silang Diyos na nagbabantay sa 4 na direksyon ng yung 4 directions, major directions na paniniwala po nila yan. So kailangan may nagbabantay sa kanila sa silangan, sa hilaga, sa kanluran at sa timog para mas safe daw sila. Yun ang paniniwala nila. So ginagalang naman natin yung paniniwala nila. Pero sa atin po kasi ang ating Diyos, kahit iisang Diyos natin composed of 3 distinct persons, kahit isa lang ang Diyos natin, He is present everywhere. He is a powerful God, omnipotent. Kahit isa lang siya, hindi natin kailangang ilagay sila na mag-duty sa 4 directions. Dahil alam natin na God is present everywhere. Amen? Ang ating Diyos na pinapaniwalaan ay presente sa lahat ng lugar. Amen. Yes, amen po. Thank you so much. Who is the most in Buddhism, mga kapatid? Sinong pinaka-most powerful dito? Nabanggitin natin ito kanina, no? Okay. Another na naman yan. So, titingnan niyo po, ang dami talaga dito ang ini-introduce. Nag-scattered po kasi ang Buddhism sa Asia So sa different countries, meron silang sa isang lugar kinikilala nila si Buddha, pero sa isang locality, meron din kinikilalang most powerful na pinapaniwalaan nila. Kaya dito parang confusing po yung mga information na nakuha natin dito. Pero wag tayong basta ang pinakang sentro ng Buddhism ay si Buddha. Okay. Who is the most powerful in Buddhism? Ito po. Meron pa ditong tingnan natin itong mga holy books naman nila. Okay, sandali po Okay. Who is the most powerful in Buddhism? Who is the female god in Buddhism? Si Tara. Napag-usapan natin kanya, no? Si Tara. Okay? Next. Why is Buddha important? Sa paniniwala po nito, mga Budismo, bakit na pumahalaga si Buddha sa buhay nila? Dito sa Internet Encyclopedia of Philosophy,
he is one of the most important Asian thinkers. Magaling daw mag-isip kasi ito si Buddha eh. And spiritual masters of all time. Kita niyo po, spiritual master pa ha. Parang itinatapat ito kay Jesus Christ eh. Kita niyo po, no? Spiritual master of all time. And he contributed to many areas of philosophy, including epistemology, metaphysics, and ethics. Ito lang yung pinagmamalaki nila. Pero sa atin, lahat ng subject alam ni Jesus Christ eh. Di ba? Tinuturo niya lahat. Pero ito, dami rin. No? Kung titingnan mo ito, pag-aralan mo mas malalim itong epistemology, metaphysics and ethics, talagang malalalim din. Diyan nakasandig, nakapundasyon ang pananiwala po ng mga Budismo. The Buddha's teaching form the foundation for Buddhist philosophy. So kay Buddha talaga nanggaling po yung mga pundasyon ng paniniwala po nila. Filosofiya, mga teachings, initially developed in South Asia, then later in the rest of Asia. So kumalat nga po yan eh. Kasi marami ding mga naging tagapagturo ng Budismo. So pag may preaching, mayroong conversion nangyari. Para sa atin, pag nangangaral tayo, dumadami tayo. Kapag may mga missionaries tayong pupunta sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, so meron ding mga bumabangon ng mga Adventist sa iba't ibang lugar kasi yung Adventist beliefs ay naituturo po sa maraming mga tao. That's the importance of the evangelism or spreading the good news of salvation. Okay mga kapatid, tingnan po natin itong according to the sutra. Ito po yung tinatawag na nilang 10 Commandments mga kapatid. Di ba meron silang 5 precepts? Meron pa rin ditong parang may pagkakatulad pero ang tawag naman nila dito ay 10 major Buddhist sativa o sataiba precepts are in summary. Ito po yung 10 Commandments ay tinapat naman nila sa atin. Parang may malaki talagang pagkakatulad mga kapatid. Pero sa 5 precepts, parang summary, pero ito yung elaborated na 10 Commandments nila. Okay? Tingnan niyo po yung 10 major Buddhist sattva precepts in summary. Number 1 po ay not to kill or encourage others to kill. Parang minodify lang sa 5 precepts, no? Thou shall not kill. Ito yun. Okay. Number 2, not to steal or encourage others to steal. Yan po yung pangalawang utos nila. Number 3, not to engage in licentious acts or encourage others to do so. So yung mga licentious acts, huwag daw nating encourage yun. Mapasama tayo ron. A monk is expected to abstain from sexual conduct entirely. Pero sila kasing mga monk na tinatawag, hindi ko pa masyadong napag-aralan mas malalim ito. Kung ito ba yung mga pastor nila o leader ng reliyon nila na namumuno, na ito'y pinapa-abstain po sa mga sexual conduct. Okay? Hindi ko pa natingnan kung ito ba ay bawal sa kanilang mag-asawa katulad ng pari. Pero pinapa-abstain sila eh. Sexual conduct entirely. So parang may devotion din talaga na hindi dapat sila makipagtalik kung sila ay monk. Sa Catholic parang monghe no or pari no. Hindi pwedeng mag-asawa. Okay, number 4, not to use false words and speech or encourage others to do so. So wag daw gumamit ng mga maling salita. Thou shall not bear false witnesses against thy neighbor sa 10 Commandments ng Christians ito. Number 5, not to trade or sell alcoholic beverages or encourage others to do so. Alak lang yung binanggit dito. Huwag gumawa o magbenta ng mga nakalalasing na inumin. At huwag ding hikayatin ng iba na gawin din ito. So tingnan natin kung may sigarilyo ba. Sa atin kasi hindi lang si Alex, pati sigarilyo, di ba? Number 6, not to broadcast the misdeeds or faults of the Buddhist assembly nor encourage others to do so. Halimbawa, nagsimba ka, dumalo ka sa kanilang mga temple, may nakita ka doon ng mga hindi magandang mga pagkakamali ng mga leaders o hindi magandang nakita mo sa loob ng temple, ng Buddhist. Kung may nakita ka man doon, huwag mo na raw yung i-broadcast sa iba, sa iba. Para bang what you see, what you hear, live. Parang ganun ba? Kung ano man nakita mo dito sa loob ng templo, ano man ang narinig mo, iwanan mo dito. Paglabas mo, wala na. Huwag mo na ikukwento sa iba. So, wag din encourage yung iba na gawin yon. Okay, number 7, not to praise oneself and speak ill of others or encourage others to do so. Wag daw purihin ang sarili at magsalita ng masama laban naman sa iba. Para bang kasabihin natin na, ako, mataas ang pinag-aralan ko, ikaw, di ka nag-aral. Parang ganun yung mga example. Wag mong purihin yung sarili mo at wag mo ring ibaba yung iba o magsalita ng nakakasakit o nakakapag-downgrade sa iba. Maganda yung mga prinsipyo, di ba?
maganda rin i-adapt ng Kristyanismo talaga rin to. Actually, pinapractice natin to. Not to be stingy or encourage others to do so. Ano ba yung ibig sabihin ng stingy? Ano bang pagkaunawa niyo po sa stingy, mga kapatid? Hello? Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo, mga kapatid? Gising po, Lord. Man. Nagising kayo. Sorry, na-disturb ko yung tulog nyo. Di alam ko naman nakikinig kayo. Hindi ko lang kayo muna pinaparticipate mabuti kasi gusto kong ma-beat natin yung time, ma-discuss natin lahat ito. Pero sa may matitira pa tayong oras, alam ko hindi maubos yung hanggang 9:30 lang tayo. Hindi natin maubos yung hanggang 9:30, tapos na ako. Then, sharing time po. Okay? Ano po ba yung sabihin stingy, mga kapatid? Yung mga naka-google dyan. Stingy po, kuripot. Ay, kuripot pala yun. Sino yun? Si Ma'am Sherlyn? Si Ma'am Sherlyn ba yung sumagot? Yes po. Yes po, Yan, sir. sige. Thank you, ma'am. Salamat po. Stingy pala ibig sabihin ay kuripot. Yan. May bulsa sa balat. Okay, wag daw maging kuripot. Okay. Number 9, not to harbor anger or encourage others to be angry. So wag daw nating hikayatin yung pagkagalit at hikayatin din ng iba na magalit. Okay. So wag iba mungkahi sa galit yung iba, kumbaga. Okay, number 10, not to speak ill of the Buddha. Wag daw magsalita against kay Buddha, the Dharma or the Sangha, the triple jewel na tinatawag na, or encourage others to do so. Kahit wala na si Buddha, tayo na siya, ayaw din lang may maririnig na against kay Buddha. Para sabihin, ano ba naman yung Diyos natin? Hindi pa magpadala ng ulan. Bakit pinapayagan niyang matuyo ang ating mga pananim? O, ayaw nilang ganon. So, bawal sa kanila yun. Okay, kita niyo po yung ganda rin ng kanilang pinapaniwalaan, no? The 3 treasures, mga kapatid, ito yung 3 treasures na pinapaniwalaan po ng Buddhismo. Number 1, taking refuge in the Buddha. Yan po yung kanilang ano. So, meron silang paniniwala na kapag kailangan nila ng tulong, ay merong refuge kay Buddha. Parang tayo rin, kapag may problema, saan tayo pupunta? Sa kaibigan, sa Bombay, sa bangko, pag problema sa pera. Di ba tayo mga Christian, ang refuge natin, ang Diyos, di ba? Is our refuge in ano yan? Sa lahat ng panahon, siya ang ating tanggulan. Pwede tayong sa kanya magkanlong kapag may mga bagyo ng pagsubok, may mga problema, lumuluhod tayo para manalangin. Number 2 is taking refuge in the Dharma. Yung Dharma po yung mga writings nila, yung teachings. Taking refuge in the Sangha. The 3 treasures are universally known in Buddhism as the 3 refuges or refuge or 3 jewels. Parang mga treasures nila ito, kayamanan nila ito. Itong tinatawag na 3 treasures, mga kapatid. Okay? Next po. Ito naman yung duplicate. Okay. Yan, the 3 pure precepts naman po nila, yung mga daming set ng precepts nila, no? May 5, may 10, may 3, ito naman. The 3 pure precepts. Number 1, do not create evil. So, kita mo, kahit na sila ay hindi nila kinikilala yung totoong Diyos na pinaniwalaan natin. Pero meron din silang turo na huwag gagawa ng masama. Pero ang tanong ay, saan nila binabase ang masama? Ay di dun sa mga against sa kanilang mga sinulat naman ni Buddha. O, di ba yung huwag magnanakaw? Pag magnanakaw ka, masama yun. So, do not create evil. Huwag ka magnakaw para hindi ka makagawa ng masama. Huwag ka magalit para hindi ka gawa ng masama. Huwag ka makialam ng gamit ng iba para hindi ka makagawa ng masama. Yun yung application nila. Okay, practice good. Tama ka naman. Do not create evil. In contrast, practice good. Kung mag-practice ka ng good, hindi ka makakreate ng evil. Vice versa. Diba, mga kapatid? So, inulit lang yun. Number 3, actualize good for others. Kung titingnan mo ito, parang isa lang yung thought talaga dito. Yung kaisipan dito sa tatlong ito, parang in-elaborate lang nila. The 3 precepts, create evil is good, actualize for others. Okay? Open ang inyong mga microphone. Partner lang po kasi nag-feedback po dito. Thank you. Thank you po. Okay. Okay, mga kapatid, ano pa? Ito, tingnan niyo po itong summary ng kanilang 10 commandments. Respect life. Ano bang application nun? Ay yung pag sinabing, do not kill.
Ano yung application nun para sa kanila? Respect life. Siyempre, pag nirespeto mo ang buhay, hindi ka papatay. So, be giving. Do not steal. Huwag ka magnanakaw. Be giving. So, magbigay at manghingi siguro, huwag ka lang magnakaw. And then, do not misuse sexuality. Ang application nun, honor the body. Galing, no? Do not lie. Ang application nun, manifest truth. Pahayag niyo yung kung ano yung tama. Huwag ka magsinungaling. Do not cloud the mind. Proceed clearly. Di ba kaya sabi nila, huwag mag-inom ang alak para hindi ma-clouded ang mind nila. Huwag maging malabo ang utak nila. Do not speak of others' errors and faults. Ang application on see perfection. So, ibig sabihin, huwag magsalita ng kahinaan, pagkakamali ng iba. Okay, hanapin natin yung perfection. Okay? Do not elevate. Realize self and others as one. Parang tayo din. Di ba sabi ng Bible? Magpakababa kayo at itataas kayo ng Diyos, di ba? Yung nagmamataas, ibababa. Yung nagpapakababa, itataas ng Diyos. Maraming similarities talaga yung kanilang mga paturuan. Parang nakapattern din sa Ten Commandments. Mas broad lang yun sa atin. Mas kumpleto. Yung kanilang, maganda rin. Okay. Give generously. Do not be withholding. Huwag maging maramot. Do not stingy. Be stingy, sabi rin, di ba? Give generously. Maging generous giver daw po. Sa atin, applicable din ito, di ba? Hindi lang doon sa tithes and offering, talaga maging generous giver tayo, committed giver para sa gawain ng Panginoon. And aside from that, hindi lang yung sa tithes and offering, tumulong din tayo sa mga tao na kailangan kapag meron tayong maitutulong din lang naman sa iba. Okay? Do not be angry. Ibig sabihin nito ay actualize harmony. Panatiliin ang pagkakaisa, pagkakasundo. Harmony para walang, kung hindi ka magagalit kasi, kahit pinagkakamali na sa atin, kung hindi tayo magagalit, ay may harmony. Walang awayan sa pamilya, sa trabaho, sa school, kung saan man may mga grupo tayong sinasamahan. Kung mapagpahinood tayo, hindi tayo basta nagagalit sa mga situations, ang masaya dyan, ang magandang balita, ay may harmony. Kasi kung madaling magalit ang isang tao, maraming away na nangyayari. Mas mahirap mag-repair ng relationship kaysa mag-establish, di ba? Do you agree with that, mga kapatid? Mas mahirap i-restore ang isang nasirang relasyon kaysa ingatan mo na lang. Di ba? I-recover kaysa ingatan mo na lang. So kung magandang relationship between each other, i-maintain na natin 'yon. Hindi yung madali tayo magalit, magsalita tayo against our brethren and friends or family members, and then pag nakasugat na tayo, saka tayo gagawa naman ng todo effort para i-recover natin yung mga nasirang relationship. Okay, mga kapatid, experience the intimacy of things. Do not defile the three treasures, yung binanggit kanina. So ito yung kanilang parang Ten Commandments summary. More on practical application na po ito kahit parang inuulit. Ang tawag nyo dito ay 10 grave, ano yan? 10 grave precepts. Yun na yun. Parang pinalalim lang, pero yun din kanina. Elaborated lang kanina. So ito kasing research ko, maraming mga ganitong parang yung kanilang mga precepts parang inuulit, parang duplication, pero siguro sabi nga repetition makes perfect, di ba? Yung paulit-ulit nagiging perfect yan. Okay, tingnan niyo po itong mga ano nila, mga sacred writings ng itong tinatawag nilang Tripitaka. Yung Tripitaka po is a name for the sacred text of Buddhism. Kumbaga sa atin ay meron tayong sacred scripture, yung Bible, Old and New Testament, 66 books. Sa Islam naman ay meron silang Quran. Ang Islam naman ay may Torah. Ay yung Judaism, mayroong Torah, di ba? So, yun po. Ito namang Buddhism may tinatawag na Tripitaka. Itong mga sacred writings nila. Itong tinatawag na Tripitaka nila ay a name for sacred text of Buddhism. Nandito po yung Dharma. Ito, kita yung Dharma. Or teachings of Buddha. Pag sinabing Dharma, ito yung compilation ng mga teachings ni Buddha as well as commentary and rules for monks and nuns. Ito monks and nuns nila, ito yung mga religious leaders po nila. Hindi ako nagkakamali, ito yung mga, kumbaga sa ano kasi, sa Catholic context, ito yung mga pari at mga madre. So meaning to say, kung i-apply natin ito doon sa kanila, pwede rin ito yung mga religious leaders nila na nangunguna po sa mga serbisyo sa kanilang mga templo.
Sila po yung mga religious leaders. Okay? Nandito po yung Discourses of Buddha, the middle length Discourses of the Buddha, translation of Majjhima Nikaya. Yan. So nandito rin yung Dhammapada, the Gita of Buddhism, mga teachings of Buddhism. Nandiyan din yung mga authors nila. Okay? Maliwanag po yun, ano? Okay, mga kapatid, tuloy po natin. Dalawang oras na, 9:16. Sana may time pa tayo mag-share. Okay. Okay. Actually, malapit ang matapos. Ito po yung pinakang oldest manuscript po nila. The oldest holy book in Buddhism. Ang tawag po nila dito ay Gadaran. Yan, Gadaran Buddhist text. Ito po yung pinapaniwalaan nila na oldest Buddhist manuscript yet discovered dating from about 1st century BCE to 3rd century CE, Christian era, and found in the northwestern outskirts of the Indian subcontinent. Kita niyo po, ano? Bawat religion, ano, Sir Billy, di ba? Bawat religion meron kanyang mga old manuscript. Kumbaga sa atin yung mga ano, di ba? Yung mga nakakukay, yung mga nasa banga na nandoon na yung mga old manuscripts na na-compile. Kahit dun sa Red Sea, di ba? Tama ba? Dead Sea. May nahukay pa na banga doon na Dead Sea Scroll. no, Dead Sea Scroll po, Sir Billy, tama. Apo. Yung nahukay na, yung nakuha na sa Dead Sea, yung tinatawag na Dead Sea Scroll na nasa banga yon. Nung buksan yung mga manuscript na yon, kinumpare doon sa ating manuscript ng Bible ngayon na nakaprint sa ating Biblia, ay talagang andoon talaga, nagkakatulad. So, nakita natin yung talagang ano, may mga old manuscript na nahuhukay pa at nakukuha po ng mga tinatawag natin ng mga archaeologists, biblical archaeologists, na naghahanap ng mga ebidensya kung totoo ba talaga nag-exist po yan. Kung talagang may mga nasulat na ganyan. Yung sa Babylon, yung mga history sa Babylon, nagugulat yung mga biblical archaeologists na yung mga nakasulat sa Biblia na nabuhay ng ganitong panahon, naghari si Nabucodonosor, yung mga kings na pumalit dyan sa Babylon, sa iba't ibang mga countries o mga bansa na nakaprophesy din sa Bible, yung pagkapalit-palit ng mga kingdoms dyan sa Book of Daniel, ay may mga nahuhukay din po ng mga tablets, yung mga clay na inukit doon yung mga kasaysayan na nagpapatotoo na talagang ang Biblia ay talagang totoo. So ito rin kanila po, may tinatawag silang old manuscript in Buddhism, itong Gandharan. Okay. So mga kapatid, yan din ang old manuscript nila. Okay. Okay mga kapatid, tingnan naman natin itong 4 most holy places for Buddhists in South Asia. South Asia. Meron po silang tinatawag na papakita ko sa inyo kung saan pinanganak si Siddhartha Gautama, si Buddha. Ito po, Lumbini, where Buddha was born. Yan po siya pinanganak, yung lugar na yan. Yan, kung di ako nagkakamali, baka itong pangayong bahay niya eh. Kasi di ba, ano siya, anak naman siya ng prince siya eh, prince. Anak siya ng king and queen. So, possible, ito yung bahay nila. Ito yung Lumbini eh, where the Buddha was born. Pero matagal na po kasi eh. Hindi natin alam kung ito lang yung lugar na pinanganak siya. Ito ay modelo ng temple. Tinayo. Okay. Ikalawa, itong tinatawag natin na ito po yung yung Lumbini, where Buddha was born. Okay. Itong pangalawa mga kapatid na holy place po sa kanila ay ito tinatawag natin na Bodh Gaya, where he gained enlightenment. Dito po siya yung ilang days yun, more than 40 days ba yun na binanggit kanina, na siya po ay nagkulong at nagkaroon ng meditation. Tapos after that particular days na siya ay meditate, nagkulong at parang nanalangin, and then where he gained enlightenment. Ito po yung lugar na yon, itong lugar na to. Kaya tinayuan na rin po ng kanyang rebulto kasi dito raw po nakakuha ng enlightenment si Gautama, kaya matinawag siya ng Buddha. So, enlightened one. Siya yung niliwanagan, taong niliwanagan ang kinikilala niyang makapangyarihan. Okay, where he gained enlightenment. Yan po yung Bodh Gaya. Okay? Ano pa yung pangatlo ay yung Sarnath. Ito po yung Sarnath. Actually ito parang ano lang, no? Pero kung titingnan po, temple po ito. Where he pronounced his first teaching. Dito po siya unang nangaral sa Sarnath na tinatawag na to. Binanggit ko kanina dun sa history. So ito po yung actual na modern place ngayon. Kung titingnan niyo po yan, ay ito po yung Sarnath na tinatawag nila. And then
nandyan din po mga kapatid, itong tinatawag natin na Kushinagara. Itong Kushinagara, hindi pinapaniwalaan naman nila, kumbaga sa atin heaven. Ito yung ultimate place na gusto nilang marating ng mga Buddhist. Bakit sila nagiging faithful na Buddhist? Kasi gusto na makarating, pag namatay daw ikaw, pag namatay isang Buddhist, where he died, attained final nirvana. Nung mamatay daw si Gautama Buddha, si Siddhartha Gautama, nung mamatay siya, pumunta siya sa nirvana. So yung nirvana, para madali natin maunawaan, isang great place po yan, o greatest place na ina-aspire ng lahat ng mga Buddhist na marating nila pagdating ng panahon na siguro hindi ko pa nakita kung ano yung mas malalim pa na paniwala nila, para meron din silang paniniwala pag namatay sila, pupunta na sila doon. Kasi si Buddha, naniniwala sila na nung namatay si Buddha, na-attain yung nirvana eh. So yung nirvana na yan, parang place of refuge. Kumbaga sa atin, heavenly kingdom. New heaven and earth. Yan po sa akin. Yes po, yan po parang heaven nila. Ito lang, kinuha ko yung picture para ma-imagine nyo po kung ano ang picture sa isip ng isang Buddhismo, ng isang Buddhist, kung ano ba yung inspiration nila, kung bakit sila nagiging faithful sa pagiging Buddhist. Ito po yung tinatawag nilang nirvana. Okay? So maliwanag po sa atin yan mga kapatid. Parang dito na po natapos yata ang aking presentation. Tingnan natin. Parang dito na nga po yata. Ayan, pag lumabas na to, so tapos na talaga ako. Okay, pwede po tayo mag-sharing time siguro muna kung may gusto kayong idagdag sa mga information na ating natutunan o clarification. Since introduction lang naman yung ating tinalakay ngayon, kung may mga gustong magtanong or clarification, nandiyan naman si Sir Billy. At ang ating mga Wala pong idea, Sir Arnel. sige po, meron pa tayong ilang minutes mga kapatid. Thank you Sir Billy, nandiyan ka. At na-inspire kami kahit malayo pa. Nakakapasok ka. Opo. Thank you po. Any comment po? Kayo ba ay natuto? Na-inspired ba kayo? Sobra pa, Sir Arnel. Sige po. I love to study world religion. Tapos, kaya pag may ginagawa pa ako, pag may klase ka na, talagang binibilisan ko para Talaga na-inspired naman. Opo. Gusto ko talaga masubaybayan yung klase niya pag tuturo niyo po. Salamat Prof. Billy. Thank you po, Pastor Arnel. Nakaka-inspired na makarinig ng magandang comment galing sa professor. Sobra talaga nakakatuwa po na napag-aaralan talaga dito yan. Siguro sabi ko, hindi ako nakapasok sa LIMS. Hindi ko pa rin alam yung idea about yung world of religion. Ibang klaseng paniniwala. Thank you po. Maganda yung take away ni Sir Billy. Kasi pag nakapokus lang kasi kami, pag Hebrew lang talaga. Kaya nga po, Focus ka lang kaya nga maganda talagang mag-aral. Kahit ako po ay nadaanan ko na sa seminary, mga subjects, pero pagka ako na po yung magtuturo, gusto ko mag-dig deeper. Kailangan mo pang talaga. Mag-dig deeper, Kailangan mong sumisid na mas malalim para may tuturo ka talaga. Pero ano pa lang ito, patikim lang po ito. Patikim lang po ito mga kapatid. Hindi po ito mas malalim pang pag-aaral, kundi binigyan lang tayo ng overview. Kasi dito sa paniniwalang ito, makikita natin Sir Billy kung paano natin i-approach ngayon ang mga Buddhismo. Mga Buddhist. Paano natin i-compare yung dala nating aral at tinanggap nating mga truths. Paanong approach ang gagawin natin sa kanila? Sayang nga po, hinahanap namin ni Doc Ray yung yung magandang aklat ng Studying Together ni Mark Finley. Meron ako noon. Maganda po 'yon. Baka meron ka Sir Billy. Wala. Ang different approaches. Baka po meron tayong member ng LIMS na meron po yung book na yan. Kami po ay nakikiusap ni Doc Ray. Anong pamagat po nun? Studying Together po 'yon. Kay Mark Finley po 'yon. Mark Finley. Pwede rin sana mag-order pero meron sa online parang hanapin ko sa Amazon. Tingnan ko pa. Opo, parang around 750 pesos yata ang value niya, Prof Kung meron tayo nandun po yung different approaches for different religions. Kung Buddhismo po ang aabutin mo, i-reach out mo, paano mo dadalhin ang gospel sa kanila in Adventist context? Maganda po yun. May dadagdag po ako, chaplain. Sige po. Ang alam ko, di ba dito sa mga Buddhist kasi mga mga vegetarians. Yes po, vegetarian sila. Vegetarian sila. And meron kasi tayong Adventist na professor professor siya sa Lasal. Before pa yung siguro single pa ako ng mga 1990s.
Ano siya eh, ang pinaka thesis niya yung world religion. So Yes po, she went to India. May family na rin siya. Actually, yung anak niya, yung naging boyfriend ko, Adventist po sila. From AUP Opo. din yung mga anak nila. So nung bumalik po siya from India, iba na yung itsura niya. Hindi na po siya naka-dress ng casual na pang yung mga normal na sinusuot po natin, yung ganyan. Opo. Nakasuot na siya ng ganyan pang Buddhist at meron na rin po siyang meron na rin siya mga kung ano yung mga parang bilog-bilog na ginagamit nila pa nagcha-chant sila. Opo, yung parang ano rin yan, parang rosary. Parang rosary nila Parang na rosary din po gano'n. yan, oh. Opo, siya yung na-influence kasi na pagbalik niya Buddhist na siya kasi mas nakita daw po niya talaga yung peace of mind sa Buddhism. Lalim And din po kasi ang turo opo, nila. sa sobrang talino din niya nung ni Ma'am, nag-ano siya yung parang naging tinawag siyang diva, parang Debra yata, parang ganon. Parang Opo. goddess na. Ginawa Opo. siya goddess na, naging professor siya din doon, naging teacher siya doon. Kasi hindi na niya iniwan pastor yung yung chaplain, hindi na niya iniwan yung pagiging Buddhist niya until na namatay siya kasi doon niya nakita talaga daw yung niya, yung sacredness ng life. And ayaw na niya umupo sa mga kutsyon, ayaw na niya umupo sa mga fake na mga gamit, ganyan. Talagang sa sahig na lang sila, ganyan, mga nila. And pero nakita ko sa kanya, yung talagang pagiging niya, pagiging loyal niya. Tsaka Dedicated yung siya. talagang, tumahimik talaga siya, dating nagger na teacher siya, tsaka maingay na babae. Nag-iba talaga siya. So, yun na naging conflict din sa family kasi yung mga anak niya, mga Adventist, yung Tapos asawa yung niya, Buddhist. yung asawa naman niya, Protestant. So, parang kaya naging weak yung family nila. Naging Yes weak. po. Kaya, Nagkaroon ng Pero pag nakakausap mo siya, madami siya mga sinasabi na mga talagang yung parang mga sayings nila, yung mga parang galing din sa Bible nila na talagang Matindi po. siya. Opo, mas malalalim, magaganda yung mga Matindi parang po mga talaga. sinasabi niya. Kita niyo po yung mga teachings nila yung pinag-aralan natin. Opo. Kung hindi ka rin lang seryosong Adventist, mas malalim kung devoted ang isang Buddhist na makakausap ng Adventist. Baka wala tayong i-share sa kanila, mas malalim yung kanilang mga teachings talaga. Opo. Pagdating sa yung way of life. Oo. Kaya lang pagdating doon sa salvation na talaga. Opo. Sa pagdating sa salvation, sino nagpagligtas nyo? Kung walang Jesus Christ, yun talaga ang pagkakaiba na. Kahit gaano kalalim ang devotion at dedication ng mga Buddhist, kung hindi nila accept si Christ bilang only way to salvation, ay talagang there's something lacking talaga. Thank you, Di ba pa Chaplain. si Gandhi? Si Indira Gandhi, sa din Buddhist, opo. Opo. Meron tayong pastor na ayaw kung active, parang active pa siya ngayon Pastor Santos. Dating Buddhist yun na naging pastor ng Adventist. CLC yun alam ko Okay ka na ba Leia? Thank you so much for sharing. Opo, thank you po. Tumataas po ng kamay si Sir Joven Macsion. Sir, go ahead. Prof, Sir Joven. Doc, Yes yung po. naobserbahan din natin sa mga Buddhist, kung ang Seventh-day Adventist ginagamit ang reading materials na pangpasok sa isang lugar at ginagamit din natin ang health Yes po. para sa penetration natin sa mga bagong territories. As entering wedge. Opo. Parang wedge natin to enter. Yes po. Sa Buddhist naman, meron silang health doctrine, pero ang opening wedge nila is through martial arts. Yun naman ang kanilang Parang ganon. So from India to Japan to the rest of Asia, yun ang parang panba nila. Tanggal ng prejudice. Opo. So yun ang pang-attract nila. So yung mga abot, yung mga compared sa mga kung sa Catholic mga mga missionaries or priest missionaries.
Opo. Ang tawag sa kanila, di ba, is abot. Abot, opo. So, yun ang mga leaders ng kanilang temples. Yes po. At ang tawag sa kanila ay pali. Pali. O Sanghanayaka sa kanilang lingwahe. Opo. At yun nga, pagka naka-organize sila ng tig-isa, mga isa, dalawa, hanggang dumami sila. So ang mga kabataan Galing, no? sa mga pinapasyalan nila, lumalapit Sumasama. sila dahil interesado sila sa martial arts. Martial arts. So Tama. nagiging competition nila ang Japanese, Dati Chinese, naman para mga basketball, ano? mga ganyan. At doon naman sila dumadami, Prof, doon sa Opo. kanyang pamamaraan. Kaya yan yung nakita nating share lang natin na konting Thank you, Chaplain Juben Maccion, sir. Thank you sa added information. welcome Opo. 9:31 na po. May mga tumataas pa. Hingi lang po ako ng permiso kung gusto niyo mag-extend tayo ng ilang minutes. Okay lang po ba sa inyo? Tumataas pa si Chaplain Sharon eh. Okay pa po ba sa inyo mag-extend pa tayo? Kasi baka ma-times up niyo ako. 9:31 na. Actually hanggang 9:30 lang kasi naghumingi ako ng mas maagap na oras, 8 to 9:30. So may dalawa pang tumataas. Bigyan pa natin ng time ito. Nakataas si Ma'am Chaplain Sharon Torres, Ma'am. Go ahead. Yes po, good evening. Okay, Yes po. gusto ko lang po ma-share yung naging karanasan ko sa St. Luke sa Buddhism family. Yes po. Yan. So, during the time, sila ay kumatok sa akin sa office, sa chaplain's office, asking for the priest for confession and blessing. The Talaga? mother's blessing. Yeah, opo. So, nagkataon, ako naka-duty. Sabi ko naman, ako contact pare. Kung mayroon pare, ako siyempre pare agad. Pero hindi, sigurado, matay, kasi insik eh. Check po. Oo, insik po. Yan. So, talagang hangos-hangos na yung babae na pumunta sa office. Sabi niya, bilis pare, kailangan pare, dying na mother. Ganon. Tapos Kahit Buddhist sila. Opo, Buddhist po. Yan. So, pare ang hinihingi kasi di ka na-contact daw their priest. Ano bang tawag sa kanila noon? Opo, parang monk yata or may mga So, tawag po. Ang mahalaga that time na may mag-servisyo na. Kahit So na ibang sabi ko, ako chaplain, sabi kong ganon. No, lalaki. Sabi ko, wala lalaki, ako lang, babae, chaplain Sharon. Namimili pa, Chelsea pa. Kasi sabi niya, first time, babae, dapat lalaki. Sabi niya ganon. Sabi ko, wala ako gawa. Ako babae, chaplain, ako pwede service. Sabi ko ganon. Pwede ako connect Jesus. Sabi ko ganon. Jesus, sa patient, money. Sabi ko ganon. To ask confession and blessing. Yan, kasi dying na nga daw. Yan. So, wala siyang magawa kasi sabi niya, hindi na pwede hantay pa pare, tawag pa. Dami pa tayo gawa eh. Dapat namatay, mami. Ganon. So, hinila niya na ako. Kasi Bible, takbo kami papunta doon sa room nila. Pagdating doon, nagtitigan ang buong pamilya. Ang dami nila doon. Bakit babae? Dapat lalaki. Ganon. Tapos sabi ko, nila yun. Tapos sabi ko, ako Chaplain Sharon, ako pwede tulong. Lapit natin Panginoon. Sabi ko ganon, lapit natin Panginoon. Hingi tawad, mami. Sige, sabi ko ganon. Pero kung ayaw niyo ako, sabi ko ganon, kung mayroon kayo kontak pare, sige, tawag na kayo pare. Ako din, kontak din pare kung may makaabot. Pero hindi ko sigurado kung bago matay mami, dito na pare. Yun. So, sige na. Ikaw na gawa. Yan. So, nilapitan ko na yung pasyente, nakangiti ako, nagpakilala ako. Then, nung time ay nakakatuwa, lapitan ko si mami. Nasabi ko, mami,
ako Chaplain Sharon, gusto mo tayo lapit Jesus? Hingi tawad, mami, mami, hingi tawad Jesus. Ikaw, patawarin Jesus at bigay Jesus blessing. Tanggap mo blessing, ikaw pahinga. Sabi niya gano'n. Ngumiti yung matanda. Tapos nagulat ako, yung damit na, opo, yung damit na patong-patong. Magtanong pa ako, bakit yung patong-patong? Itong damit na patong-patong sa, ganun daw, pag-dying na yung patient nila, patong-patong daw. Kasi naglalakbay na daw. Tapos yung pinakahuli na suot, yung pinakataas, yun yung isusuot na sa burol. Yun na yun. So, yun. Sabi ko sa mother, sabi ko, Mami, ikaw titig akin. Lapit tayo, Jesus. Sabi ko, hingi ikaw tawad kay Jesus. Sabi ko gano'n sa kanya. Opo. Hawak ko ikaw kamay. Yan. Ikaw, pray. Yan. Hindi mo man pwedeng nagdiretso-diretsong salita. Dahil ganun sila magsalita. Opo. Ayan. Sabi ko, hingi ikaw tawad. Di ko kailangan dinig iyo salita. Ikaw lang dinig salita mo. Sabi ko gano'n. Kausap mo lang Jesus. Hingi tawad. Sigurado, Jesus, bigay tawad iyo. At Jesus, may promise. Eternal life. Yan. Bangiti siya. May Inano ko evangelization. siya, hinawakan ko. Hinawakan ko na yung kamay niya. Yan. Then kung tapos ka na hingi tawad, sabi kong ganon sa kanya, praise mo ako, ikaw naman aking dasal. Pero bago ako dasal, gusto ko ito, bago tayo lapit Jesus, gusto ko ito basahin ang text, yung John 14:1-3. Yan. Sinaliwanag ko yun sa kanya, tapos nang siya ng tawad. Tapos, rinis niya ako, nang rinis niya na ako, sinagubilin ko na sa Panginoon. Yan. Pagkatapos ng prayer, inawitan ko siya na, let not your heart be troubled. Yan. Pagkatapos habang ako umaawit, siya ay nakatingin na sa akin. Talagang titig na titig siya na nakangiti sa akin na hindi niya na iniisip na talagang ang buhay niya ay paunti-unti nang nauupos, nakatitig sa akin. At nakikinig siya sa bawat salita ko na binabanggit. Nakikinig talaga siya. Tapos sabi ko sa kanya, Mami, ikaw, tanggap tawad Jesus. Sigurado, kita tayo langit ha. Titig ikaw akin. Gusto ko ikaw kita doon langit. Abay, natuwa. Nakangiti talaga siya. Hindi na nagbitaw ng mata niya sa akin. Pagkatapos, di na siya nakabitaw ng mata niya sa akin. Sabi ko ba, hindi pa namatay? May minuto na lang inaantay, di pa namatay. Sabi ko, Mami, sige, bago ikaw pahinga, ako kanta pa, isa pa iyo ha. At ikaw pahinga na, huwag mo limutan, kita tayo langit. Abay, natuwa yung pamilya. Kaya naaliw yung matanda, hindi na nakaramdam ng hirap. Yan, naaliw na, nakatitig na sa akin, ako kanta ulit. Sabi kong gano'n, sige Mami ha. Tapos ikaw tanggap, pahinga bigay Jesus sa iyo. Ako kanta lang ha. Nagkanta ako ng, may nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Yan, habang kinakanta ko yan, ang matanda nakatitig. Lahat sila nakatitig na sa akin. Aliw na aliw sila dahil yung matanda, tahimik, nakangiti, na hindi na in pain. Masayang-masaya silang nanonood sa mga momento na yon. Yan. Tama man din napatapos ang kanta ko. Ang nakakatuwa, Prof, pumikit na siya na nakangiti na walang hirap ang pagkawalay ng kanyang hita. Yan. Pagkatapos nun, tahimik na, sabi ko, tayo lahat tahimik na tanggapin na si Mami pahinga na. Yan. So, alam niyo po, lahat sila nagyakap sa akin, nagpasalamat. Buti na lang, hindi pare, di gawa ganito. Mami, kaya, patay, Mami, tingin iyo, nood, kantak ka. Akala ko naman, ako naman ay pagalitan nila dahil pinantahan ko kanya, namatay, Mami. Ganon. Tapos niyakap nila ko sa tuwa. Tapos sabi ganon, salamat, hindi pare, punta,
sigurado mami langit. Saya siya. Kinig sa iyo, Chaplain Sharon. Yun. Pagkatapos nun, ang sabi ko, handa na ba kayo? Ibalik natin kay Jesus si mami. Papasalamat tayo. Kasi peaceful, mami rested peacefully. Yan. So lahat na nahimik at nag-prayer kami ng pasasalamat sa Panginoon. So nang time na yon, sabi ng family, kung hindi ikaw bigay magandang message, hindi namin intindihan, galit kami iyo, sabihin salamat mami patay. Pero ngayon di kami galit kasi ganda message, ganda may pahinga. Yan. So napakaganda kahit man din ibang religion nila, kung ma-reach out natin sila, maabot natin, nakakapag-evangelize pa tayo at na ibibigay natin yung presence and support natin sa kanila. That is an experience. Thank you very much po, Chaplain Sharon. Napakaganda po. Talagang kayo mayaman sa karanasan. Kaya hinihintay ko lagi kayo makipag-share eh. So, may nakita akong lesson dyan sa inyo na kwento, true to life story, na yung different religions pala, mga kapatid, kahit ano man ang paniniwala nila, kapag hindi nila, yung last 2 minutes, yung dying, yung nasa dying stage na sila, naghahanap ng comfort ang family. Kahit iba ang belief nila, ang belief system nila, naghahanap sila lang kahit hindi nila kapananampalataya for the sake lang na may commit yung kanilang mga kapamilya. So yun pala, yung kwento ni Chaplain Sharon is a living testimony na nagpapatotoo kahit pala ang Buddhismo ay maghahanap ng pari, hindi nila kapananampalataya, na leader ng spiritual leader ng isang religion para lamang mai-commit ang kanilang mahal sa buhay na magpapaalam na sa buhay na ito. So talagang malaki ang ginagampanan ng Chaplain, mga kapatid. Kasi ang Chaplain mas available compared sa mga pari or pastors. Ang Chaplain nandiyan lang yan eh. Di ba? Need Nandiyan lang bilang yan. So, pastor na may magdadala sa kanila sa nirvana. yes, tama. May Yung maghahatid paniniwala sa nila. kanila sa Panginoon. Oo. Tama. Kasi Nirvana. feeling nila pag sa sarili lang nila, hindi nila madadala eh. Hindi Tama. nila Kasi alam mayahatid. nila, Opo. dapat yung mga representative ng God ang mag-guide sa kanila para madadala ang kanilang mahal sa buhay. So, in the context na tayo nag-aaral ng world religions, dapat natin maintindihan talaga kung ano yung kanilang final destiny na pupuntahan. Pwede nang sabihin na para makarating sa nirvana yung inyong ina, sa Panginoon, yung heaven, yung di ba? Yung galing sa konteksto ng paniniwala nila, tama yung ginawa ni Chaplain Sharon eh. Dadalhin na yung how to share Adventist belief or biblical perspective dun sa mga kagaya nating kaibigan natin mga Buddhist kapag kailangan nila. Yung practical way na ginawa ni Chaplain Sharon, saludo tayo doon kasi practical talaga niya na-apply. Akalain mo, isang Buddhist na ipag-pray na isang Chaplain na Adventist at na-comfort ang family. Di ba? At masaya pang lumisan. Masaya, yun ang talaga, presence and support talaga yung ating ginagampanan. So connected to, bakit tayo nag-aaral ng world religions? Ito yung application natin. Sige po. At saka Anybody? Yes po. Okay. At saka natuwa yung family kasi hawak ko mismo yung kamay ng ng mother nila. Yeah. Sinhold mo talaga. Pinatungan ko ng kamay ng panalangin, pagkatapos nahawak ang kamay, tapos hindi ko siya binitawan. Then nakita ko na talagang dying na ito, pero hindi pa namatay, isa kanta pa. Ako kanta pa, isa pa ha? Sabi ko gano'n. So yun, nang kinakanta ko na yung may nagmamahal sa'yo, lahat sila umiiyak. Nakuha nila yung message. Yeah. At saka yung may tumutulong sa iyo. Naku, natuwa sila doon sa message na yon. Kaya nang malagutan ng hininga, lahat sila nakayakap sa akin. Yan. Na lahat sila ay humahagulhol, nakapaikot sa akin. Akong nadilig na luha nila. Yan, sa mga time na yun. Nasigo ako ng luha nila sa dami nila. Yan po ang Yes po, yan po ang best time, Chaplain Sharon, na ang mga tao receptive po sila sa tinatawag natin na spiritual comfort. Kaya minsan nakakalimutan nila kung anong religion ng mga taong dumarating para i-comfort sila. Kasi ang mga receptive na tao, yung mga nasa dying stage, yung mga namatayan, yung mga nasa bilangguan, yan ang mga receptive ng mga tao sa gospel eh. Kasi naghahanap sila ng comfort, okay?
So kaya talaga mag-take advantage tayo kapag may mga ganyang situation, ay take advantage tayo po na makapasok talaga tayo makapag-ministry sa kanila. So diyan At natin saka yung madadala nagsundo, ang nagsundo po sa akin, nang habang yakap niya ako na humahagulhol, sabi niya ganon, thank you, Tatay Sharon, puti ikaw, kanta sa Mami Patay, kanta sa Mami Patay, tingin iyo. Tapos lahat sila, ganon ang sinasabi. Akala ko magagalit dahil kinantahan ko namatay eh. Akala ko yung kanta ko yung nakamatay. Yan. Pero nakipagtama sila kasi naaliw yung mami nila doon sa message ng kanta. ng kanta. Yan. Okay. Yan. Kahit hindi man ako manganganta, pero sa mga panahon na yon na dapat natin i-share sa ministry, wala na hiya-hiya, hindi ka man manganganta, talagang kakanta ka Yes po, para yes po. magbigay. Thank you so much po. Ma'am Sharon, Captain Sharon, thank you ah. Kailangan namin yung mga mayayaman ng experiences para sa ating mga batang mga manggagawa at mga tinitrain natin ng mga chaplains and missionaries sa ating limbs. Meron pa po bang gusto mag-share? Kung wala na po ay magpapaalam na tayo. Magtatanong sana ako, Dok. Sige po, magtanong kayo at Ang tanong ko, Dok, ay ano ang chances ng mga ito? Kasi may nirvana sila eh. Yung nirvana nila ay para bagang sa atin ay heaven. Pero sa atin naman ay meron naman yung text sa Bible na they will be judged according to the light that they were able to receive. receive. Yes po. So, ang tingin natin sa religions na ito ay para bagang gumawa ng ibang paraan para ang mga tao ay meron silang way to become a little bit righteous in Yes their po. own system. So, ano ang chances ng mga ito? Kasi kung titignan mo nga, yung mga commandments nila ay talagang halos parehas. Halos ako pareho nakalin sa atin. Ang wala lang sa kanila ay yung Jesus na o kaya yung Creator na. Pati yung So, Sabat. Oo. Yun ang iniisip ko kaya tanong sa akin kung ano kaya ang tsansa nila. Okay, ang chance po nila mga kapatid, lahat naman ay bibigyan ng ng chance na mapakinggan ang true gospel. Kung titingnan natin po, maraming mga way of life o mga philosophy and principles na nag-guide sa different religions o group of believers sa different world religions. Pero wag nating kalimutan na mayroon talaga pa rin tayong mission sa kanila as Adventist Christians. Dahil ang only way to salvation, ang kanilang way kasi yung pagiging mabuting tao para makarating sa nirvana, di ba? Mamatay ka na dedicated sa mga aral ni Buddha para makarating ka sa nirvana. Huwag kang bibitaw sa mga aral ni Buddha. Ngayon, ang only way to salvation, hindi po si Buddha. Hindi rin si Muhammad. Ang only way to salvation, to nirvana, yung talagang heaven, ay si Jesus Christ. John 14:6, sabi ron ay, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So walang ibang makakarating talaga sa totoong nirvana. Dapat madalas natin sila na i-appreciate natin na maganda yung kanilang way of life, yung mga philosophies na pinapaniwalaan nila. Pero ipanalangin natin na from that point, na alam naman natin yung kanilang general beliefs, galing doon sa kanilang paniniwala, madadala natin sila doon sa paniniwala natin sa totoong, kasi yung kanila parang false hope Mamamatay sila, punta ng nirvana, pero totoo nun, kung hindi nila makilala si Kristo, hindi sila pupunta ng langit. Except mapagbiyaya naman ng Diyos, kung anong liwanag, tama yung sinabi niyo po, kung anong liwanag na tinanggap nila, doon sila hatulan ng Panginoon. Dahil hindi naman lahat talaga ng tao ay makakarinig tungkol sa truth about Sabbath. Oo nga po About lahat ng mga tinanggap nating liwanag as Adventist, hindi lahat ng liwanag na yun, 100% mapapakinggan nila. Pero tama po yung sinabi nyo, ang mga tao, hatulan ng Diyos, depende sa liwanag na tinanggap nila. So kung napakinggan nila na si Kristo ang tagapagligtas, pero nireject nila, doon sila hatulan ng Panginoon. Kung mas gusto nila si Buddha ang gabay nila sa pupunta sa nirvana, nirvana talaga ang punta nila. Kaya ng nirvana na yon, false hope. Kasi wala namang ibang inihanda ang Diyos kundi langit talaga heavenly kingdom. The other way, kung ibang daan ang dadaanan nila at pupuntahan,
ay ibang pupuntahan nila, hindi heaven. So meaning to say, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, ililigtas yung mga tao na nakaalam ng liwanag na tinanggap nila, nilakaran nila, pero kung malaman nila ang katotohanan at hindi nasusundan, wala rin silang pag-asa sa totoong nirvana. Kasi wala namang ibang kaligtasan kundi sa langit ang punta eh. Through Christ lahat. So ang nagdadala ng totoong gospel, ang Christian. Yung mga committed Christians, particularly Seventh-day Adventists, kasi nasa atin na po yung buong liwanag na tinanggap natin. Although yung mga different denomination ng Christianity, may tinanggap din silang partial na mga lights o liwanag sangayon sa kanilang pagkaunawa. Pero tayo po naniniwala na talagang naka-describe sa Bible kung sino talaga yung church na magtatapos ng gawain. Yung nasa Revelation 12:17 na meron sila commandment keepers at meron silang testimony of Jesus. So yun po, ang sagot natin doon, dapat ay may pakilala pa rin sa kanila, the only way to salvation is no other than Jesus Christ. Doon sa 1 John 5:12 and 13, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Si Kristo ang tinutukoy. Ang hindi kinaroonan ng anak ay hindi kinaroonan ng buhay. Ibig sabihin, wala makakarating sa totoong nirvana without Christ. So meaning to say, kailangan talaga ng different religions, kilalanin at tanggapin si Kristo bilang the only way to salvation. Yun po ang sagot ko po doon. Okay po ba? Satisfy po ba kayo sa sagot? Kasi ang iniisip ko din na Doc ay nung matisod ang tao doon sa Garden of Eden, ay may pagkakataon sila na alam ang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. So from Yes, the generation to generation na ganon, kaya nga si Noe ay natagpuan sa kanyang ang Patuloy. mabunting gawa. Pati si Abraham. So maaring hindi lang ang mga yon, kung tutuusin siguro ang may pagkakataon doon na mapunta ng langit. Kasi kung hanggang sa kay Noe at hanggang kay Abraham ay sila lang ang matinong tao, ay talagang paano na mito sila at saka si Adam. Yun nga ang iniisip ko eh. So, ang salitang ayon sa liwanag na kanilang natanggap ay para bagang applicable sa mula noon pa. At sa ngayon, of course, sa ngayon, kung narinig tama yung sinabi niyo po, Doc, na kung narinig na nila at hindi nila tinanggap, yun ay masama na sa kanila. Doon sila hatulan, opo. Sabi sa James 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, alam na nila kung anong mas mabuti. Halimbawa, nangingilin sila ng everyday. Ang pagsamba nila, sabi ng Panginoon, ang best day to worship God is Sabbath. Everyday din naman yung worship, pero yung holiday talaga natin is Sabbath. So, yun nga po, tama yung sinabi nyo. Si Adan naman po, sure ang maliligtas si Adan kahit nagkasala po. Binanggit ng Bible yan na pinatawad si Adan at kahit sa Spirit of Prophecy, makikita natin sa heaven si Adam. Adam and Eve, makikita natin sila. Okay. So, yun nga po, yung purpose ngayon kung bakit meron tinatawag na evangelism program para may spread natin ang true gospel. Kasi ang tinanggap ng mga different religions na yan, partial partial truth. Although naka-align din sa Ten Commandments, sa mga principle ng Bible, pero hindi talaga yan yung hope talaga, yung pag-asa at yung tamang daan ang nilalakaran nila. Ibig sabihin kung sabi nga ng Bible sa Proverbs, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Akala nila yung lumalakad sila sa tamang landas, pero kung hindi sila marating ng tamang gospel, hindi rin po sila magkakaroon ng pag-asa ng kaligtasan. So, nasa isip lang nila yung nirvana, pero walang totoong nirvana ang pupuntahan yung kaluluwa nila. Langit at impyerno lang naman ang pupuntahan ng tao, di ba? So, nasa isip lang nila yon, yun ay nakabase lang sa doktrina ng kaisipan ng tao, filosofiya ng tao. Pero ang totoong buhay, langit at impyerno lang ang destination ng tao. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao, kahit anong religion natin. Okay po? Sabi Okay, okay. Ayos na. Sige po. Meron pa bang gusto mong share or matutulog na tayo? Sa bagay, medyo late naman tayo nag-start na, no? Late ng 15 minutes. Okay lang naman kayo. Mas maagap naman tayo kaysa 10 o'clock, ano? Wala daw kasing ibang klase kanina. Kaya sabi ko kay Doc, naabot tayo ng 10 o'clock pala. Sabi ko kay Doc, since
Wala naman pala ibang klase na ano. So agap na lang kami instead na 8:30, 8 o'clock. Pero sa Wednesday po, 8:30 kasi ang schedule po ng World Religions ay MW, 8:30 to 10. Nung malaman ko kay Doc na walang subject before yung kanti po yun, sabi ko 7:30 na lang ako. Kaya lang maliit yung link dahil hindi naka-online yung ating mga Sir, kay Martin Luther, sir, hindi po nakapag. Si Martin Luther po, yan po. Okay na po ba? Martin Luther, sir, hindi niya nalaman o hindi siya nakapag ng Sabat. Sunday siya. Hanggang Pero namatay. siya po naging father of Reformation. Yeah. Ang truth po kasi mga kapatid ay progressive. Progressive, no? 'Di ba? Ano 'yan na casted into the ground yung katotohanan. Parang naibagsak sa lupa yung katotohanan dahil sa mga dark ages. Dahil gusto ni Satanas saburahin ang Kristyanismo sa panlibutan. Ayaw niya nang may nangangaral ng tungkol kay Kristo. So may mga persecution, dark ages, maraming mga pinatay sa panahon ng Inquisition, yung period of 1,260 years prophecy na maraming pinatay ng mga Kristiyano. Gustong burahin ni Satanas. Ibinangon ulit ng Kristo yung katotohanan. So yung pagbangon ng katotohanan, unti-unti rin binabalik. Binabalik na yung sola scriptura, dapat Biblia ng atin, hindi tradisyon. Binalik na ang bautismo dapat ay lubog, hindi nakita ng mga baptist. Yung salvation ay grace, hindi lang sa gawa, sa gawa ng kaligtasan. Tapos yung paglago, yung pag-growth, yung Sabat, dumating sa iba't ibang kapanahunan, ito ngayon yung yakap natin katotohanan, galing doon sa progressive na pagbangon ng katotohanan, yakap ngayon ng Adventism. Ngayon, yung gaya ni William Miller, sino nga po sinabi niyo? Martin Luther, kasi yung nag-reformat, dapat ang tao babalik sa Biblia. Ang kaligtasan ay biyaya, hindi binabayaran. So, yun yung panahon na katotohanan na, yun ang present truth sa panahon nila. Pero marami pang katotohanan na sumunod doon, may binangon ng Diyos, na nakaprophesy sa Isaiah 58, may babangon na grupo ng mga tao, ang tawag sa kanila ay repairers of the breach, mga tagapaghusay ng sira, pati yung mga nasirang dako, yung mga banal na dako ng nasira, ibabangon. Yun na po yung mga katotohanan, kasama na po yung Sabat doon na ibinangon. Nayakap natin ngayon. Kasi tayo nabutan ng huling mga panahon na eh. Pero yung katotohanan, unti-unting ibinabangon ng Diyos sa mga iba't ibang reformers during the Reformation period, mga kapatid. So kaya mapalad tayo kasi inabutan tayo sa huling panahon na naibangon na ang halos lahat ng katotohanan na. Paniwala natin, nandito na nga yung lahat ng katotohanan. Nayakap natin. So ang kailangan na lang natin, maging faithful tayo, aralin natin mas malalim yung pananampalataya, malalim ang relationship natin sa Panginoon, at magamit tayo ng Panginoon na instrumento sa pag-abot ng napakarami pang tao na dapat abutin natin hindi lang sa Christian world na ibang paniniwala kaysa sa atin, hindi sa mga major world religions na matitigas na sa kanilang pundasyon sa paniniwala nila sa kanilang pinagis ng aral. So yun po mga kapatid ang ating conclusion ngayong gabi. Ang purpose talaga kung bakit tayo nag-aaral nito, kung tutuusin, wala na tayong pakialam sa kanila kung anong paniniwala nila. Pero meron tayo kasing burden. May burden tayo na maabot sila. So para maabot natin sila, kailangan natin pag-aralan kung ano ang kanilang paniniwala. Para pag ma-meet natin sila, alam din natin kung saan tayo papasok. Okay? So salamat po ng marami sa inyo. At kung wala na pong gusto pang mag-share o magtanong, tayo po magpipray na. I-request ko sana si Ma'am Sherlyn Mariano. Chaplain Sherlyn Mariano mag-pray kung gising pa. Ma'am Sherlyn. Pwede po ba magtanong na lang? Magtatanong pa kayo ma'am, pahabol? Hindi na po. Sige po, masyadong late na. Sige po, 10 o'clock na rin po Salamat po sa... Sige po. Tayo po mag-pray. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa binigay niyong pagkakataon sa amin upang kami ay makapag-aral ng mga bagay na mga makalangit at makamundong mga relihiyon.
Salamat po sa mga kaalaman na aming natutunan ngayong gabi. At salamat sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na kami ay binuklod ninyo sa aming paaralan na ito upang kami ay patuloy na matuto at ma-enhance ang aming mga kaalaman. Patawarin niyo nawa kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, maging lihiman o hayag. Sa gabing ito ay inihabili namin sa inyo ang aming mga sarili, kay nawa ang siyang patuloy na makisama sa amin sa aming pagtulog. Bigyan kami ng mahimbing na pagkakatulog at muli niyo nawa kaming gisingin sa kinabukasan na taglay ang aming buhay at lakas upang makapagpatuloy kami sa aming mga gawain. Pagpalain nawa ang mga professor, ang Logos College na ito, at ang mga estudyante. Patuloy nawa kaming gamitin upang maging instrumento na maipalaganap ang inyong mabuting balita, upang sa gayon ay madami ang madala sa inyong paanan at mapadali na ang inyong pagdating. Salamat po sa inyong pagkinig sa aming dalangin, sa lakip ng kapatawaran ng pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen, amen. Thank you, Ma'am Sherlyn. Chaplain Sherlyn. Welcome po. Thank you po Amen. sa Then, interesting lesson. Favorite subject ko to eh. Wow. Nung college, 'di ba, ang subject yata na ganito, denominational history. Po, sa Pero UP. parang nakalimutan ko na, napakatagal na. Parang ang sarap lang na ma-refresh. Yes, ma'am. Ang denominational history kasi, ma'am, ay nakapokus din sa Adventist sa history yun. Oo, sa Pero Adventist ito, lang. world religions kasi talaga to. Oo. Oo. Opo. Thank you for this. At saka sa mga sharing, ang interesting Nakakabuhay talaga. Nakakabuhay yung mga true to life stories ng ating mga Mm-mm. kasama dito sa LIMS. Maganda po kasi may nagsishare ng theory, may nagsishare ng true to life. So lahat tayo Oo. natututo kung paano natin dadalhin talaga ang gospel sa Oo. different group of people na kailangan ma-reach out natin sila. Tandaan natin mga Amen. kapatid na marami pang tupa ang Panginoon na wala pa sa kulungan niya. So basahin niyo yung John chapter 10 verse 16 ba 'yon, nakalagay doon. Meron pang mga tupa ang Panginoon nasa ibang kawan. Yun yung ibang world religions, andun sila sa ibang kawan. Gusto ng Panginoon na madala sila sa kawan ng Panginoon para magkaroon ng isang pastor. So ang gagamitin niyang instrument, LIMSI yan siyempre. And yung lahat ng mga committed na mga pastors, workers, evangelists, literature evangelists, mga missionaries, laymans, lahat ng mga members na gustong gumawa para sa Panginoon. Okay po. Mag-prepare po. tayo mga kapatid. Mag-prepare tayo kasi tayo po inihahanda ng school natin para maging mga world missionaries. Kung hindi man siguro physically, through our online Bible studies po, magbubukas po ang school natin ng different sect and religion siguro. Makikinig na sila through via Zoom siguro. Papasok po yung mga yan, makikinig sa ating mga preaching. So talagang ma-fully equip po tayo. Ihanda tayo ng Panginoon sa mga challenges na kakaharapin natin pag-graduate natin. Maraming mga big challenges na ibibigay sa atin ng Panginoon na trabaho. Malawak po ang mission mga kapatid. Ang dami pang dapat maabot. Kaya talagang tayo maging sincere sa ating pag-aaral at paghahanda ng ating mga sarili para sa ministry. Amen? amen, Pastor. Amen. po. Amen po. Opo. Sino bang mag-e-end ditong End na natin yung record? Ako na lang po mag-e-end ng Alam ko hindi kayo alis kapag Sige Walang po. alisan to eh. Ang sarap kasi Ayaw na maghiwalay. Nasanay kasi dati. Kaya nga eh. Dapat Parang talaga yung na-imagine ko lang yung parang mga alagad ni Jesus nung papaakyat siya